share. Sumunod naman ako sa kanya, tinanggal ang gloves na suot ko at umani ng katahimikan sa gitna namin na makaupo na kaming pareho. Hindi ko na kaya ang bigat ng nararamdaman ko, kaya nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. I'm so sorry, Val. Matagal ko nang nais ipagtapat sa iyong lahat pero nawalan ako na lakas ng loob. Palagi ring hindi natutuloy ang sasabihin ko. Hindi siya nakasagot. Nakatitig lamang siya sa akin. Why? Ano bang meron sa kanya na wala sa akin, Hana? Napaiwas ako ng tingin at di ko magawang sagutin iyon. Kasi sa totoo lang hindi ko rin alam kung ano meron kay Hendrix kung bakit sobra ako napaibig sa kanya. Sa katunayan, Val is a very nice guy. Mabait siya at mahabang pasensya, hindi katulad ng pinsan niya. But love is blind, ika nga. Tinanggap ko ang kung ano meron si Kurt. Tanggap ko ang lahat ng ugali na meron siya. I love you so much, Hana. Ayoko mawala sa akin. Napalunok ako dahil sa sinabi niya. Inawakan niya ang kamay ko at naginit na lang bigla ang sulok ng mga mata ko na makita ang mga luha niya. God knows how much I love you. Nangako ko sa sarili ko na ikaw ang babaeng pakakasalan ko at kung hindi ikaw ayoko nang sumubok pa. My beauty, please, I'm begging you. Wag mo naman gawin sa akin to. I know I have no right from you since then. Hindi naging tayo noon pa man pero umaasa pa rin ako na mahal mo ako. Hindi ko na mapigilan na mapahigpi. Naaawa man ako sa kanya pero hindi kami pareho ng nararamdaman. Nasaktan ko siya pero ayoko na patuloy pa siyang saktan. Si Hendrix ang sinisigaw ng puso ko at hindi ko kayang ilihim iyon. Val, I'm sorry. Mahal na mahal kita at hindi ko kaya na mawala ka. I swear. Kaya ako nandito ngayon para makiusap. Kahit nagbuka pa akong tanga sa harapan mo, please choose me. Napayuko ako at binawi ang kamay mula sa pagkakahawak niya. I can't. Hindi ko kayang piliin siya at iwan na lang basta-basta ang asawa ko. Hindi ko maaaring piliin ang isang tao kung hindi naman siya ang nilalaman ng puso ko. Val, mahal kita. Napahagat muli ako sa mga labi ko nang mabilis niya ako sinugod ng yakap. Please, sabihin mong totoo yan, Hana. Please? Bulong niya sa akin. Mas lalo pang sumagana ang mga luha ko dahil kanina pa siya nagmamakaawa sa akin. Unti-unting bumabalik sa isip ko ang masasayang araw na nakasama ko siya noon. Kung paano kami naging kontento sa isa't isa. Akala ko nga siya na rin ang lalaking makakasama ko habang buhay. Ngunit nang dumating si Hendrix sa buhay ko, nasabi kong hindi pala. I love you, Hana. Mahal kita, Val, pero noon yon. Nandito ko pa rin sa puso ko pero hindi na ikaw ang tinitibok nito. I am so sorry, mas mahal ko si Hendrik at di ko kayang iwan siya para balikan ang mga nakaraan natin. Naramdaman kong nanigas siya at hindi na nakaimik. Narinig ko na lamang ang pagsinghot niya at nasasaktan din ako. Ako ang naging dahilan ng mga luha niya. Maya-maya kumala siya sa akin at gumiti ng pagak. Yeah, I know, mas mahal mo siya? Mahinang sabi niya. Huwag ka lang nang sasaktan dahil hindi ako magdadalawang isip na agawin ka pabalik sa akin. Napatitig ako sa kanya nang tumayo siya at tinawakan ako sa ulo. Be happy, my beauty. Agad siyang tumalikod sa akin at naglakad papalayo. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa nawala na siya sa paningin ko. Napahawak ako sa dibdib ko at tila nabawasan ang bigat na dinadala ko na makausap ko na siya. Hindi man niya agad ako mapatawad pero at least humingi ako ng sorry sa nagawa ko. At patuloy ko pa rin hinahangad ang kapatawarang iyon. Pumasok na ako sa loob ng bahay at muling nagpinta. Ilang beses pa akong napatulala at hindi ko matapos ang ginagawa ko. Sana balang araw makakatagpo rin si Val na babaeng magmamahal sa kanya ng wagas, katulad ng inalay niya sa akin. Hindi ko na malayan, madilim na palang paligid at lumabas na ako para hintayin sa Drex. Umupo ako sa sofa habang hinihintay siya pero wala pa rin siya. Anong oras na? Di pa rin siya nakauwi. Manang, pakisabihan ako kapag dumating na si Hendrix ha? Bilin ko kay Manang Rosalie dahil naisipan kong magluto ulit para sa kanya. Ma'am, kanina pa ako nakarating si Sir Rito. Nagtaka naman ako sa sinabi niya. Bakit di ko naman siya nakita? Wala naman siya sa room namin. Po, mga anong oras po siya dumating? Malapit na yata mag alas 4 yon. Basta, nakita ko siya umakyat sa itaas. Napatango ako sa kanya at dali-daling umakyat sa hagdan. Bakit di man lang niya ako pinuntahan o kaya hinanap? Pumunta ako sa office niya pero wala siya. Pumasok ako ng room namin at napatitig ako sa study room niya. Pinihit ko ang doorknob at bumukas ito. Pumasok ako sa loob at nakita ko siya nakaupo sa swivel chair.
Napangiti ako sa kanya ngunit walang ekspresyon ng mukha niya nang magtama ang mga mata namin. Agad akong lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Mahal, kanina ka pa ba na nandito? May ginagawa ka ba? Yeah. Maikling sagot niya kaya't nagtaka ko kung bakit wala siya sa mood. Siguro mainit na naman ang ulo niya dahil sa company. Mahal, okay ka lang ba? I'm fine. Lumipat ako sa harap niya at umupo sa table niya. Nakapag-usap na kami ni Val, umingi na ako ng tawad sa kanya. That's good. Napatitig ako sa kanya dahil nakatuon lang ang pansin niya sa laptop na nasa harapan niya. Mahal, galit ka ba sa akin? Feeling ko kasi nagtatampo na naman siya. No, I just need to finish this. Will you please lumabas ka muna, tatapusin ko lang to? Napanunok ako at hindi ko maintindihan ang narinig ko. Gusto kong maiyak dahil hindi naman siya ganito eh. Hindi na ako nakipagtalo pa at sinunod ang nais ang mangyari. Bago ko na isarang pinto, may narinig akong kalabog. Ngunit pagbukas ko ulit upang tignan kung ano ay nakatutok pa rin siya sa laptop niya. Baka may nahulog lang sa sahig. Napabuntong hininga ako dahil baka pagod lang siya sa trabaho. Pero sumama ang loob ko dahil hindi niya ako tinawag ng mahal. Pero kailangan ko siyang intindihin. Hindi sa lahat ng bagay okay siya dahil marami siyang inaasikaso. Hinintay ko siya mag-dinner ngunit ang sabi niya, mauna na raw ako dahil kinakailangan niyang tapusin ang ginagawa niya dahil napaka-importante raw. Tumango naman ako dahil wala naman akong maitutulong sa kanya kapag kinulit ko siya. Wala akong ganang kumain ngayon dahil ngayon lang ulit ako kumain na hindi siya kasama. Konti lang ang nakain ko at pagkatapos umakyat na rin ako sa itaas. Naglinis ako ng ngipin ngunit paglabas ko ng banyo, nakita ko siya lumabas ng kwarto. Inintay ko siya habang nakaupo sa kama ngunit hindi pa rin siya bumalik. Akmang lalabas at bubuksan ko na ang pinto nang bigla na lang bumukas ito. Tinawakan ko siya sa kamay dahil mukhang pagod na pagod siya at problemado. Mahal, okay ka lang ba? May problema ba? Napailing siya sa akin at di ko mabasa ang laman ng mga mata niya. Nothing. May kinakaharap lang akong crisis sa company. You can take a rest. I have to go in my study room. Pinigilan ko siya dahil mukhang inaabuso niya na ang sarili niya. Magpahinga ka naman kahit konti, mahal. Huwag mong i-pressure ang sarili mo. Don't mind me. Ngunit nagmatigas ako dahil hindi ko siya naiintindihan. No, inaabuso mo na ang sarili mo sa trabaho. Kanina ka dyan sa loob, Hendrix. Hindi mo man lang ako masyadong kinakausap. Ngunit natigilan ako nang mariin niya akong tinitigan. If I said don't mind me, just don't mind me, do you understand? It's just simple, Hana. Bakit pa hindi mo pa naiintindihan? Nabitawan ko siya at napatulala ako nang mabilis siyang lumaho sa harapan ko. Narinig ko pa ang pagsara ng pinto at hindi ko namalayan, pumatak ng luha ko dahil sa tindi na sama ng loob na nararamdaman ko dahil sa sinabi niya. Kumainit ang ulo niya dahil sa trabaho, bakit niya ako dinadamay? Hindi ako matigil kakaiyak dahil sumama ng husto ang loob ko sa kanya. Parang di na siyang Hendrix na naasawa ko. Parang ibang tao siya kung makipag-usap sa akin. Parang hindi ko na siya kilala. Nakatulog ako dahil sa pag-iyayat nagising ako sa gitna ng gabi. Ngunit mas lalo pang nadagdagan na sama ng loob ko na makitang nag-iisa lamang akong nakahiga sa kama. Tumayo ako at naglakad patungo sa study room niya. Pinihit ko ang seradura ngunit locked ito. Napakagat ako sa labi ko at muli na namang pumatak ang mga luha ko. Ang bilis kong masaktan sa mga ginagawa niya dahil alam ko na may dahilan ang lahat kung bakit gano'n na lamang siyang makitungo sa akin. May babae ba siya? Hindi kaya totoo ang sinabi noon ni Val tungkol sa Doc Alice na yun? Kinalma ko ang sarili ko dahil parang sasabog ako sa tindi ng inis at galit nang maisipan ang ideyang iyon. Huwag lamang siyang magkakamali. Kinaumagahan, sinadya kong hintayin siyang makalabas sa study room niya at paglabas niya nakabihis na siya. Mag-usap tayo. Inis kong sabi dahil naiinis na talaga ako sa ginagawa niya sa akin. Para lang akong hangin na hindi niya nakikita. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig na sabi niya at nasaktan ako ng sobra. Gusto ko siyang sampalin at sabihin lahat ng sama ng loob ko simula kahapon. Gusto ko siyang pigilan ngunit di ko nagawa. Basta na lamang siyang umalis nang walang paalam at buong araw ko namang dinamdam ang ginawa niya. Mamaya pag uwi niya, sisiguraduhin kong makakausap ko na siya na masinsinan. Bahala na kung aabot sa puntong sasabihin niya na pagod na siya. Napaiyak na lang ako na maisipan yon. Baka nga nagsasawa na siya kaya gano'n na lang niya ako ituring. Buong gabi na naman ako naghintay ngunit hindi siya umuwi.
Tinawagan ko siya sa office niya at sa office ng ospital gamit ang landline telephone, ngunit ang sabi wala siya doon. Nangihina ako dahil sa mga ginagawa niya sa akin. Ano akala niya hindi ako nasasaktan? Mukha ba akong bato na walang pakiramdam? Buong magdamag umiyak ako ng umiyak. Di ko lubos maisip na magbabago siya ng ganun kadali. Hindi ko alam ang dahilan kaya kahit ganoon, umaasa pa rin ako na baka maaapektuhan lang siya sa sinabi niyang krisis na kinakaharap ng company niya. Dahil alam kong hindi madali ang maging CEO ng company. Dagdag pa ang 5 ospital na pagmamayari niya. Pero bakit kasi ganon? Bakit nanlamig siyang bigla sa akin? Iniya na ba ako mahal? Naalimpungatan ako na makita ang silaw ng araw na nagmumula sa glass window. Unti-unti akong bumangon at parang nawalan ako ng lakas. Ang haggard din ang itsura ko dahil namamaga ang mga mata ko, kakaiyak kagabi. Lumabas ako ng kwarto. Bumaba upang alamin kung nakarating na siya, ngunit ang sabi ng kasambahay, hindi siya umuwi simula kagabi. Nanlumo ako dahil hindi man lang siya tumawag dito para ipagpaalam ko saan siya pumunta. Akala niya siguro walang taong nag-aalala sa kanya rito. Dahil sa inis, binaglit ko na lamang siya sa isip ko. Pero hindi ko pa rin magawa. Buong araw hindi siya umuwi at hindi ko alam kung hanggang kailan niya gagawin sa akin to. Pagdating ng gabi, may dumating na sasakyan at alam ko, siya na yon. Agad ako naglakad papasok ng room dahil ayoko siyang makita. Mahigit 1 araw niya akong hindi inuwian dito at tinuring na parang ibang tao. Napalingon ako sa pinto nang bumukas ito. Pumasok siya doon at saglit siyang napatingin sa gawi ko at agad ding naglakad papasok ng study room niya. Inis ko siyang sinundan, pabagsak na sinara ang pinto. San ka galing? Hindi siya sumagot, bagkos naglakad siya papunta sa table niya. Tinatanong kita, Hendrix, ano? Nagsawa ka na? Kaya naghanap ka ng iba? Madilim ang mukha niya nang tiningnan niya ako at hindi ako sanay na tingnan niya ako ng ganito. Ano bang problema mo? Bakit di mo sabihin sa akin para hindi ako magmukhang tanga, kakahintay siya buong araw at buong magdamag? Galit na angil ko sa kanya dahil kung makatingin siya sa akin parang ako pa may nagawang kasalanan sa aming dalawa. Leave my house, Hannah. I don't need you anymore. Malamig na sabi niya at natigilan ako. Parang tinusok ako ng kutsilo sa dibdib dahil sa mga salitang binitawan niya. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. I know that you heard it. I want you to leave my house tomorrow. Ayaw na kitang makasama pa. Napaiyak ako dahil sa sinabi niya. Gusto ko siyang pagsasampalin para makaganti ako sa sakit na idinulot niya sa akin ngayon. Hindi mo magagawa sa akin to, Hendrix. Bakit? Nagsawa ka na ba sa akin? May iba ka na ba? Umiiyak na tanong ko sa kanya, ngunit nakatiimbagang lang siyang nakatingin sa kabilang side. I don't love you. Hindi totoo lahat ng sinabi ko sa'yo. I just used you para magtagal ka rito at gusto ko. Gawin mo ng misyon na binigay sa'yo ng mga dominador. Narito na siya sa bansa at bukas na bukas, ibibigay mo sa kanyang memory card na pinapahanap niya sa'yo. Kailangan ko siyang hulihin at kailangan mo maki-operate sa akin. And after that, umuwi ka na sa mga magulang mo. Listen, hindi ka maaaring lumabas dito ngayon at hintayin mong operation bukas dahil magiging malaya ka na. Napatitig ako sa kanya nang hindi makapaniwala. Hindi ako makahinga dahil sa sakit na nararamdaman ko kanina pa. How dare him? Pagkatapos ng lahat, sasabihin niyang hindi niya na ako kailangan? Napakawalang hiya niya na. Napatango ako sa kanya dahil sa sakit na nararamdaman ko. Pagod na rin ako na isiksik ang sarili ko para intindihin siya kung bakit niya ginagawa ito. Pinaglaruan niya lang palakot ang sariling kapakinabangan ang nais niya. Agad akong lumabas ng study room at nanginginig ako habang pababa ako ng hagdan. Muntik na ako madulas kaya't napahawak ako sa handrail at pinigilang wag ko magulgol ng iyak. Di ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa. Sa kitchen ako dumiretso at buti na lang walang tao. Gusto ko pa sana bumaba sa underground ng bahay na to, pero hindi ko alam kung paano makararating doon. Dahil hindi ko alam kung paano buksan ang secret door doon sa isang room ko saan kami dumaan nung araw ng kasal. Di ko na malaya nasa loob na pala ako ng stockroom. Dito ako nababagay dahil isang hamak na maid na lang ako. Napahagulo na ako ng iyak at libo-libo ang sakit na nararamdaman ko. Nilak ko ang pinto at literal na ginawang una ng mga basahan na hindi pa nagagamit. Iyak lang ako ng iyak at buti na lang malinis ang stockroom dahil baka wala na akong matuluyan kapag may mga ipis dito. Nakahiga lamang ako at sandaling tatahan at maya may iiyak na naman hanggang sa nakatulog ako.
Kinaumagahan, nagising ako dahil sa isang masamang panaginip. Hindi na raw ako mahal ni Drex at pinapaalis na ako sa bahay niya dahil hindi niya na ako kailangan. Agad akong napabangon at napatitig sa baligid ko. Unti-unti bumabalik sa isip ko ang lahat ng nangyari. Totoo pa lang panaginip na yon. Pumait ang lalamunan ko at hanggang yon hindi ko pa rin matanggap ang sinabi niya sa akin kagabi. Ayaw niya na sa akin at hindi niya na raw ako kailangan. Napaiyak na naman ako at napuno ng galit ang puso ko. Paglabas ko ng stockroom, nagulat ang isang kasambahay na may hawak ng susi upang buksan sana ang pinto. Ma'am, bakit ho kayo nandyan? Huwag mo akong tawaging ma'am. Pareho lang tayong katulong dito. Nagtaka siya sa sinabi ko at agad ako naglakad palabas. Hindi ko kailanman umakyat pa sa kwartong yon dahil tinuring ko ng sarili ko bilang isang tunay na maid. Ginawa ko lahat ng ginagawa nila kahit pinipigilan nila ako. Buong maghapon, nasa kitchen lamang ako at kapag wala akong ginagawa, pumapasok ako ng stockroom. Ma'am, pinapatawag ka po ni Sir Hendrik sa itaas? Napairap ako sa kawalan at pinalipas ko muna ng ilang minuto bago umakyat. Dumiretso ako ng office niya at nakita ko siya nakaupo doon. Tumayo siya at nang makapasok ako at may pinasuot siyang bracelet sa akin. Napatitig ako sa kanya at naiiyak ako. I miss him so much pero pakiramdam ko, ang layo-layo niya. Parang di ko na siya maabot pa kahit magkaharap lang kami. This bracelet is a kind of tracking device and here is your phone. Call him now at sabihin mong nasa yung pinaghahanap niya. Sabay abot niya ng phone sa akin. Inawakan ko siya sa braso na siyang nagpatitig sa akin. Mahal, wag mong gawin to. Please, nagmamakaawa ko si Drex. Alam kong di mo magagawa to. Umiiyak na sabi ko at wala na akong pakialam pa kahit magmukha akong desperada at tanga sa harapan niya. Niyakap ko siya ngunit nasaktan ako nang lumayo siya sa akin. You are just my toy, Hannah Estefan. Wala kang puwang sa buhay ko. Napahagulol ako ng iyak nang umalis siya at iniwan na ako. Parang nabibiyak ang puso ko dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Ilang minuto pang lumipas at muli bumukas ang pinto. May pumasok na dalawang lalaking naka-black suit at inaya na ako palabas. Wala akong magawa kundi ang sumunod sa kanila. Paglabas namin ng bahay, may ilang kotseng nakaparada sa parking area at ipinasok nila ako sa isang kotse. Inutusan nila akong tawagan si Don Emmanuel at ginawa ko rin ito. Sa wakas, tumawag ka rin? Natanggap ko na ang mensaheng pinadala mo. So, nakuha mo na ba? Nagtaka ako sa sinabi niya. Marahil siyang nagpadala ng message kay Don Emmanuel tungkol sa memory card. Opo, nasa akin na. Napilitan ako magsalita at sakyan ang nais niyang mangyari. Good. You are a good girl. Alright, umalis ka na dyan ngayon din at makipagkita sa akin sa lumang gym ng Santa Cruz and make sure na dala mo ang bagay na yan. Siguro